Mag-pray tayo. Amang Diyos sa langit, Ikaw po ang Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami dumudulog sa inyo sa umagang ito upang hilingin na pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong mga salita. Magdala ito ng kagalingan, magdala ito ng himala, magdala ito ng kalayaan, Panginoon, sa bawat tagapanood, tagapakinig natin. Pagpalain mo yung internet, ang YouTube, ang Facebook, i-bless mo ang lahat, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng tagapanood, tagapakinig natin sa lahat ng maabot ito ng iyong mga salita. Hindi ko ang malaking pagkilos ng Holy Spirit sa umaga ito, sa mensahe. Salamat po. Pagpalain mo kaming lahat. Buksan mo ang aming pandinig, ang aming puso sa pamagitan ng iyong mga salita sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. So, yung mensahe natin, yung title natin ngayon ay magkaisa tayo sa pagkaunawa at pagpapasya. Mahalaga yung pagkakaisa. Kasi yan talaga isa Diyos. Yung pagkaunawa at pagpapasya ay, yan po ay sa Diyos. Yung pagkagalit-galit, yung pagkakampi-kampi, pagkabahabahagi, yan po'y gawa ng taong makalaman at walang lugar sa kaharian ng Diyos yung ganong mga pag-uugali. Amen po ba? Tandaan nyo yung pagkagalit-galit, pagkabahabagit, pagkakampi-kampi, walang lugar sa kaharian ng Diyos. Sa mababasa yun, Galatia chapter 5, verse 19-20. Verse 19-20. Tandaan nyo yung mga chapter at saka verse para nalalaman nyo, nakikilala nyo yung tunay na nasa Diyos at hindi sa Diyos. Amen pa ba? Tandaan nyo, para alam ninyo, meron kayong naintindihan sa inaaral sa inyo. So dito sa unang Korinto, chapter 1, verse 10. Unang Korinto, chapter 1, verse 10. Ang panawagan ni Paul, Apostol Pablo. Mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo na magkaisa kayo at huwag magkabahabagi, maging sa pagkaunawa at maging sa pagpapasya. Amen. Yan po yung salita ng Diyos. Yan po yung panawagan ng lingkod ng Diyos sa mga kapatid sa pananampalataya at kasama tayo diyan. Kaya mga kapatid, ako'y nakiusap sa inyo na sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, yung binanggit diyan, ginamit yung pangalan ni Jesucristo, na magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi. Magkaisa, kasi sa Diyos ang pagkakaisa, at huwag magkabahabahagi. Ang pagkabahabahagi, gawa po yan ng laman, at walang lugar yan sa kaharian ng Diyos. Maging sa pagkaunawa at pagpapasya. Tayo ba'y may pagkaunawa? Tayo ba'y mayroong pagpapasya? Mayroong pagpapasya na tao ang nagpasya. Mayroon din pagpapasya na ang Diyos ang nagpapasya para sa ikabubuti natin. Amen po ba? So mahalaga yan na ang pagkakaisa ay mahalaga. Amen. Yan po talaga ay sa Diyos. At yan po talaga ang itinuturo ng Bible na tayo yung magkaisa. Yan, isa po yan sa pangitain natin. Na pag-isahin yung lahat ng tao para maglingkod sa Diyos. Amen po ba? Isa yan sa pangitain natin na itinuturo natin yung pagkakaisa. Amen. Huwag magkaroon ng pagkabahabahagi. Maging sa pagkaunawa, maging sa pagpapasya, ay dapat nagkakaisa tayo. Amen. Yan po talaga yung aral ng Biblia para sa tao, para sa mga mananampalataya. Amen. Dito sa Efeso, chapter 4, verse 3, verse 4, verse 5. Efeso. Chapter 4, verse 3, verse 4, hanggang verse 5. Ano nakasulat sa verse 3? Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu. Pagkakaisang mula sa Espiritu, mula sa Diyos. Sa pamagitan ng kapayapaang mabuklod sa inyo, may isang katawan at isang Espiritu. Bagamat marami tayo, pero ang bilang sa atin isang katawan. Si Kristo ang ulo, tayo ang katawan ni Kristo. Kahit marami tayo, isang katawan tayo. Isang Espiritu. Hindi po maraming Espiritu ha. Isang Espiritu lang.
Kaya mapanatili tayo sa pagkakaisang mula sa Espiritu. Isang Espiritu lang yan. Hindi yan 3, hindi yan 5. Kasi si Satanas, Espiritu din. Amen. Isang Espiritu lang yung ating tinanggap. Espiritu mula sa Diyos. At sa pamagitan ng kapapaang magbuklod sa inyo, may isang katawan at isang Espiritu kung paanong may isang pag-asa para doon sa kayo'y tinawag ng Diyos. May isang daw pag-asa. Sino pa pag-asa natin? Si Christ. Si Lord Jesus ang pag-asa natin. Wala naman tayo ibang pag-asa pagdating sa buhay na wala hanggang yung pag-uusapan niya. Ang Panginoon lang yung ating pag-asa. May isang Panginoon, may isang panampalataya, at isang bautismo. Isang Panginoon lang. Isang panampalataya, hindi 2, kundi isa lang. Isang Panginoon, isang panampalataya, isang bautismo. Amen po ba? Kaya mahalaga natin, makita natin yung mapanatili yung pagkakaisang mula sa Espiritu. Mapanatili yung pagkakaisang mula sa Diyos. Kailangan maintindihan natin yun, na yung pagkakaisa ay mahalaga. Amen. Hindi yung pagkagalit-galit, pagkabahagi, pagkakampi-kampi, yan po hindi sa Diyos. Gawain po yan ng dyablo. Amen po ba? Amen. Mahalaga yung pagkakaisa. Kasi yan po yung itinuturo ng ating Panginoon, yung po yung tinuturo sa Biblia. Yung pagkakaisa mula sa Espiritu. Ito sa Pilipos, chapter 2, verse 2. Pilipos, chapter 2, verse 2. Ano nakasulat dito? Sa verse 2. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng isang kaisipan. Hindi 2 kaisipan, kundi isang kaisipan. Mabuklod kayo sa isang pag-ibig. At magkaisa kayo sa puso't diwa. Tandaan po natin na ang tinuturo ng Biblia, magkaisa tayo sa isang isipan. Yan ang itinuturo ng Diyos sa atin. At mabuklod kayo sa isang pag-ibig. Isang pag-ibig lang, hindi 2, hindi 3. Amen. Pag-ibig po ng Diyos ang tinutukoy diyan. Isang kaisipan. Kaisipan ng Diyos, dapat maging kaisipan natin. Ang tao kasi maraming iniisip ang tao. Maraming pagpapasya ang tao. Maraming kaisipan ng tao. Ngunit sa Diyos, isa lang ang kaisipan ng Diyos. Ito yung mabuklod tayo sa isang pag-ibig. At magkaisa kayo sa puso't diwa. Amen. Magkaisa kayo sa puso at diwa. Hindi marami. Kundi isa lang ang pagkakaisa natin nga galing sa Diyos. Amen po ba? Amen. So yun po talaga itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Yung pagkakaisa. Dapat natin maintindihan na yung pagkakaisa ay galing sa Diyos. Amen po ba? Huwag magkaroon ng pagkagalit-galit, pagkabahagi, pagkakampi-kampi. Kasi gawain po yan ng sanlibutan at yan po ay walang lugar sa kaharian ng Diyos. Yung pagkagalit-galit, pagkabahagi, pagkakampi-kampi. Mabasa yan sa Galatia, chapter 5, verse 19, verse 20. Eh dapat bawat chapter, bawat verse ay alam natin, dapat tinatandaan natin. Amen. Para alam natin kung ano yung paraan ng sanlibutan, o alam natin kung ano yung paraan ng Diyos. Amen. Isang kaisipan, isang pag-ibig. Walang 2 lagi, lagi lang isa. Amen. Magkaisa kayo sa puso't diwa. Dito sa John 17, verse 21-22. Ito yung panalangin ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad. At sinabi din doon na maging yung sumampalataya sa kanilang pahayag ay kasama sa panalangin. Kasama sa panalangin ng Panginoon. At kasama tayo doon. Kasi yung pahayag ng mga alagad, lahat ng sumampalataya sa kanilang pahayag ay kasama sa prayer ng Lord. Juan chapter 17, verse 21, verse 22. Ama, sabi ng Panginoon, maging isa nawa silang lahat. Bagamat tayong marami,
Ngunit ang sabi na, mag-iisa nawa silang lahat. Amen. Huwag magkabahabagi. Huwag magkaroon ng party-party. Mag-iisa nawa silang lahat. Ito yung prayer ng Lord sa mga alagad at para sa atin. Na maging isa tayong lahat. Kung paano ikaw ay nasa akin, sabi ng Panginoon, ako ay nasa iyo, kaya hindi naman, maging isa nawa silang lahat. Ito yung prayer na maging isa sila, kahit marami, maging isang silang lahat, maging isa silang lahat. Upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw nga nagsugo sa akin. Kasi ang sanlibutan nakatingin niya sa atin kung mayroon ba tayong pagkakaisa. Amen. Tinitingnan nila tayo ng sanlibutan, taong makasanlibutan, nakatingin sa atin kung may pagkakaisa ba tayo, kung sumusunod ba tayo sa inuutos ng Panginoon, kung may pagkakaisa ba tayo ayon sa panalangin ng Panginoon sa atin. Mag-iisa silang lahat. Tayo marami tayo, bilyon tayo, pero ang panalangin ng Lord sa atin, mag-iisa tayo lahat. Sa isipan, sa damdamin, sa puso't diwa. Amen po ba? Amen. Yan lagi ang panalangin ng Panginoon. Ibinigay ko sa kanila ang kaluwalhati ang bigay mo sa akin upang sila'y maging ganap na isa tulad mo at ako'y isa. Upang maging ganap na maging isa sila tulad mo at ako'y isa. So kung paano ang halimbawa ng Panginoong Hesus at yung Ama ay isa, ang lahat ng tao, lahat ng manampalataya, ang panalangin ng Panginoon, maging isa rin tayo. Amen pa ba? Huwag magkaroon ng pagkagalit-galit, huwag magkaroon ng pagkabahabagi, kampi-kampi. Maging isa silang lahat. Kung paano si Kristo at ang Ama ay isa, ganoon din po yung kanyang panalangin sa atin na maging isa rin tayong lahat. Amen po ba? Maging sa Espiritu, mapanatili ang pagkaisang mula sa Espiritu, maging sa kaisipan isa, maging sa puso't diwa isa. Amen. Maging sa pag-unawa, maging sa pagpapasya, ay isa. Amen po ba? Yan po yung tinitingnan sa libutan ngayon. Kung tayo ba mayroong pagkakaisa, kung paano si Kristo at ang Ama isa, ang panalangin ng Panginoon sa atin ay maging isa rin tayong lahat. Kahit marami tayo, maging isa tayo. Saan maging isa? Saan maging isa? Sa isipan, sa puso't diwa. Maging sa pagpaunawa, maging sa pagpapasya, dapat isa tayo. Kasi isang spirit lang tayo eh. Isang Panginoon lang tayo, isang panampalataya lang tayo. Amen po ba? Mayroon bang dalawa? Diablo na yung kapag mayroong pang dalawa. Kasi isa lang ang Panginoon. Amen po ba? Yan ang itinuturo ng salita ng Diyos na dapat tumibay sa ating kaisipan sa ating puso. Na yung pagkakaisa ay mahalaga. Amen. Dito sa Hebreo 13 verse 17. Tingnan niyo ito ha. Hebreo 13:17. Pasakop kayo at sumunod sa namamahala sa inyo. Kaya mahalaga ang pagpapasakop sa namamahala sa iyo. Bakit? Binigyan ka ng Diyos ng pinuno. Binigyan ka ng Diyos ng tagapamahala para magpasakop ka. Amin pa ba? Yung iba na yan, ngayon ka lang kilala niyan. Amin pa ba? Amen. Niwala ba kayo doon? Kilala ka lang ngayon? Pagkatapos niyan, hindi ka lang kilala. Pero yung pinuno mo, yan yung umakay sa'yo sa tamang buhay. Yun ang umakay sa'yo, nagtuturo sa'yo ng panampalataya, yun yung nagtuturo sa'yo para magkaroon ka ng buhay sa langit. Yan yung nagtuturo sa'yo na mahalin mo ang Diyos. Yan yung nagtuturo sa'yo na maging tapat ka sa Diyos. Yung iyong pinuno. Kaya, ang Diyos ang nagbigay ng pinuno para magpasakop ka. Amen. Amen pa ba? Hindi lang pagpasakop, sila ay nangangalaga sa inyo. So kayo ay pinangangalagaan ng inyong pinuno. Inalagaan kayo ng salita ng Diyos.
Pinatatatag kayo, pinatitibay kayo, yung inyong panampalataya. Sila nangangalaga sa inyo at managot sila sa Diyos sa gawain ito. So, ang pinuno, mayroong pananagutan sa Diyos tungkol sa inyong kaluluwa. At hindi madali na pananagutan. Mayroon silang pananagutan sa kaluluwa ninyo. Kami, mayroong pananagutan sa inyo. Dahil kami nangangalaga sa inyo. Kung sila susundin ninyo, magalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kapag may pagsunod, may kagalakan sa pagtupad ng tungkulin. Kung hindi, sila ay mamigati at hindi ito makabuti sa inyo. Tulad ni Miriam sa bilang chapter 12 ni Korah, Datan at Abiram na hindi sumunod kay Moises. Ang hindi nila pagsunod kay Moises, ang hindi nila pagpasakop kay Moises, ay hindi rin nila pagsunod sa Diyos at hindi rin nila pagpasakop sa Diyos. Amin pa ba? Mabuti nga sila, binigyan sila ng pinuno para turuan sila ng salita ng Diyos. Amen. Amin pa ba? Mapalad ka pag mayroon ka pinuno na magtuturo sa iyo ng salita ng Diyos. Mapalad ka kapag may nagtuturo sa iyo ng buhay na walang hanggan. Mapalad ka kapag may nagtuturo sa iyo, mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa. Mapalad ka kapag may nagtuturo sa iyo na maging tapat ka sa Diyos. Amin po ba? Amen. Napakapalad mo kapag nakinig ka at sumunod. Napakapalad mo kapag nakinig ka at sumunod. Kasi kagalakan niya ng iyong pinuno. Kapag hindi, mayroong kapigatian at hindi iyon makakabuti sa iyo. Amen. Kailangan yung ating paniniwala at salita ng Diyos ay pahalagahan natin. Kasi una natin na ibabalyo. Ibig sabihin ng balyo, pagpapahalaga. Pahalagahan natin ang Diyos sa ating mga buhay. Pahalagahan natin ang pananampalataya. Pahalagahan natin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Amin po ba? Ano yung pahalagahan natin? Ang Diyos. Pahalagahan din natin ang alin? Ang pananampalataya. Pahalagahan din natin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Amin po ba? Napakahalaga na maintindihan natin yung pagpapahalaga sa Diyos. Kapag hindi mo pinahalagahan ang Diyos, ikaw ang mawalan. Ikaw ang lugi. Pag hindi mo pinahalagahan ang pananampalataya, ikaw ang mawalan. Ikaw ang lugi. Kapag hindi mo pinahalagahan ang salita ng Diyos, ikaw ang mawalan. Ikaw ang lugi. Amin po ba? Amen. May mawala ba sa Diyos? Pag hindi mo siya pinahalagahan? May mawala ba sa Diyos pag hindi mo pinahalagahan ang pananampalataya? May mawala ba sa Diyos pag hindi mo pinahalagahan ang kanyang salita? Wala ang mawala sa kanya. Po ikaw, maimperno ka. Amen. Imperno ang bagsak mo kasi hindi mo binalyo o hindi mo pinahalagahan ang Diyos. Hindi mo pinahalagahan ang pananampalataya. Hindi mo pinahalagahan ang sa kanyang salita. Kaya ikaw ang lugi, ikaw ang mawalan at mapapahabak pa ang iyong kaluluwa. Ang mahalaga yung salitang pagpapahalaga. Pahalagahan mo ang Diyos, pahalagahan mo ang pananampalataya, pahalagahan mo ang kanyang salita. Amin ba ba? Yan ang bahagi ng isang tagapamuno. Kaya dapat maging loyal ka sa iyong pinuno. Amin ba ba? Hindi man may tuturo ng tatay mo yan, ng nanay mo yan, hindi man may tuturo yan ng ibang tao, pero ang pinuno mo ang magtuturo sa iyo. Amin ba ba? Yan yung magdadala sa atin sa harapan ng Diyos. Yung may tuturo sa atin kapag pinahalagahan natin ang Diyos, pinahalagahan natin ang pananampalataya, pinahalagahan natin ang salita ng Diyos, yan po yung magdadala sa atin papunta sa Diyos. Amin ba ba? Naranasan niyo ba yung ituro sa inyo ng tatay at nanay niyo? Naranasan niyo ba yung ituro sa inyo ng ibang tao? Naranasan niyo ba yan? O puro sanlibutan lang itinuturo sa inyo? Tinuturo sa inyo magtrabaho, kumain, uminom. Hindi masama yun. Pero tandaan natin, may mga nahulog sa impyerno.
dahil sa hindi nila pinahalagahan ang Diyos. Pinahalagahan nila yung kanilang pamilya, pinahalagahan nila yung kanilang trabaho, pinahalagahan nila yung kanilang pagkawanggawa. Ang lahat ng yan hindi masama. Ang masama doon na makalimutan mo ang Diyos na siyang pinakamahalaga sa lahat. Amin pa ba? Hindi masama na magmahal sa pamilya. Hindi masama na, magtrabaho. Hindi masama na magtulong. Pero kung makalimutan mo naman ang Diyos, walang kwenta lahat yan. Amen. Kaya ituturo ko sa inyo, yung pagpapahalaga sa Diyos, ibabalyo natin ang Panginoon. Pagpapahalaga sa panampalataya at pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Amen pa ba? Kaya yun yung pinupunto ko na dapat maging loyal ka sa iyong pinuno. Kasi yun yung nagtuturo sa iyo ng panampalataya. Nagtuturo sa iyo ng buhay na walang hanggan. Nagtuturo sa iyo na mahalin mo ang Diyos. Mahalin mo ang iyong kapwa. Nagtuturo sa iyo ng katapatan sa Diyos. Amen pa ba? Mahalaga, napaka-importante na mga itinuturo ko sa inyo kasi yun yung pag-asa natin para makarating sa harapan ng Diyos. Amen pa ba? Pag hindi nyo ginawa yan, hindi nyo pinahalagahan yan, walang mawala sa Diyos. Walang mawala kay pastor. Yan yung compassion ng pastor, ng pinuno. Amen pa ba? Naalagaan kayo, sabi sa Hebreo 13:17, at sila may panagutan sa Diyos tungkol sa inyong mga kaluluwa. Sila yung mga nagpupuyat sa pagpipray sa inyo, yung mga pinuno na yan, na inilagay ng Diyos sa inyo para pamunuan kayo, pamahalaan kayo. Amen. Kaya ito tinuturo ng Biblia na dapat pasakop ka sa iyong pinuno. Dapat pahalagahan mo rin siya. Mahalin mo rin siya. Amen po ba? Amen. Dapat mahalin mo rin ang iyong pinuno. Dapat maging loyal ka sa iyong pinuno. Amen po ba? Amen. Hindi ko sinasabi na huwag niyong mahalin ang iyong ama at ina. Bahagi yan ng pagmamahal sa magulang at sa ina. Kasi ang hindi nagmamahal sa magulang at ina ay iiksi ang buhay. Amen po ba? Makakasala ka sa Diyos pag hindi mo minahal ang iyong ama at ina. Kasi ibinigay din sa iyo ng Diyos yan para mabuhay ka, para lumaki ka, para mapag-aral ka. Lahat ng bagay na binibigay ng magulang mahalaga para sa kanyang mga anak. Amen ba? Amen. Amen. Mapalad ka pag may magulang ka na nag-aruga sa iyo mula sa iyong pagsilang. Amen ba? Maswerte itong mga kabataan na mayroong magulang. Minsan, pag lumaki na, ayaw na makinig yung anak. Mapalad ka na mayroong magulang na nagmamalasakit sa iyo, gumagabay sa iyo sa iyong paglaki. Amen ba? Ay napakapalad mo. Yung iba, naghahanap ng magulang, pero walang magulang. Ay napakapalad ng isang anak na mayroong magulang na nagtatama ng kanyang buhay, na nagmamalasakit sa kanya at nag-aasikaso ng lahat ng kanyang pangailangan. Amin ba? Kaya mahalaga ang pagpapasakop, mahalaga yung pagsunod. Amin ba? Sana mamahala sa iyo. Mahalaga yung pagpapasakop, mahalaga yung pagsunod. Kasi binigyan ka ng Diyos ng pinuno para pamahalaan ka, gabayan ka, tulungan ka, para makilala mo ang Diyos. Amen ba? Amen. Dito sa 1 John chapter 5, 7, 8. John chapter 5, verse 7, verse 8. Halos pinag-isa lang itong verse 7, verse 8. Tatlo ang nagpatotoo sa langit. Mayroon daw tatlong nagpatotoo mula sa langit. Mula sa langit, mayroong tatlong nagpatotoo. Sino po yun? Yung Ama, yung Salita, si Kristo yung Salita, at ang Holy Ghost. At ang tatlong ito ay nagkakaisa. Amen. Sila yung modelo o halimbawa natin pagdating sa pagkakaisa.
Hindi sa pagkagalit-galit, pagkabahagi at pagkakampi-kampi. Kundi halimbawa, yung Ama, yung Anak, at yung Espiritu Santo na sila'y nagkakaisa. Sila yung ating halimbawa pagdating sa pagkakaisa. Mahalaga yung pagkakaisa sa damdamin, sa isipan. Amin po ba? Alam mo ba sa panahon ni Himayas? Sa panahon ni Himayas, sa chapter 3, verse 1 hanggang verse 32, nung mawasak ang pader ng templo, yung templo nawasak, ang mga tao ay binalik sa Jerusalem at sa Huda. So, ang ginawa ng Diyos, pinag-isa sila. Kaya sabi doon, magkaisa, magkasama, magkatuwang. Bawat sambahayan ay binigyan ni Nehemias ng bahagi para maitayo muli ang pader. Kaya sila magkasama, magkaisa, magkatuwang. Amin po ba? Kaya importante yan yung magkaisa, magkasama at magkatuwang. Amin po ba? Kasi sa Diyos talaga yan. Malalaman natin talaga pag sa Diyos. Kaya mahalaga yung importante na maintindihan natin. Bakit pinag-isa tayo ng kahit marami tayo? Kasi sila nga ay isa. Yung Ama, yung Anak, at yung Banal na Espiritu ay isa. Isa sila, hindi sila nagkaroon ng pagkabahagi. Kaya yun yung pattern natin, halimbawa natin, pagdating sa pagkakaisa. Amen. Pag mayroong pagkagalit-galit, mayroong pagkabahagi, mayroong pagkakampi-kampi, yan po ay diablo. Amen ba? Ang basa mo yan sa Galatia, chapter 5, verse 19, verse 20. Malalaman mo yan. Na yung pagkagalit-galit, pagkakampi-kampi, pagkabahagi, walang lugar sa kaharian ng Diyos. Kaya tayo pinag-isa kahit marami tayo. Isang kaisipan, mapanatili ang pagkaisa mula sa Espiritu, sa puso't diwa, dapat iisa tayo. Amen po ba? Amen. Kaya huwag kayong magpapikto sa sanlibutan. Kasi ang sanlibutan marumi. Walang magsasabi na yung kalaban niya mabango. Sabi niya mabaho yung kanyang kalaban. Amen po ba? Amen po ba? Lahat nagsisiraan. O huwag tayong maapektuhan doon. Dapat may kontrol ka sa sarili mo. Amen. Kasi mananampalataya ka. Hindi ka sanlibutan. Amen po ba? Eh huwag kayong magpadala sa inyong mga emosyon. Relax ka lang. Amen po ba? Huwag kang maki-intra sa mga bagay na sanlibutan. Kasi nga, mapapasama ka lang. Madadamay lang yung buhay mo, madadamay lang yung ministry. Amen po ba? Kasi pag nagkamali yung isa, damay po yan lahat. Amen po ba? Alam niyo ngayon, wala na natatago ngayon. Pag ni-research nila, saan ba itong taong ito nagsasalita ng hindi maganda? Madali nilang maditik yun. Amen po ba? Kaya, mag-ingat tayo sa ating mga sarili. Ingatan natin yung ating mga sarili. Amen po ba? Amen. Maging maingat tayo. Yung pagpili, bahagi natin yan. Kasi sabi sa Romans 13, ang inuutos sa bawat tao, magpasakop sa mga pamahalaan. Magpasakop sa mga pinuno. Kasi walang pamahalaan na umiiral na hindi sa Diyos. At sabi nga sa Exodo 22 verse 28, Exodo 20 verse 28, huwag mong lapastanganin ang Diyos. Huwag mong mumurahin ang iyong pinuno ng bayan. Kasi parang minura mo na ang Diyos kasi siya ang naglagay noon. Amen po ba? Huwag mo mumurahin ang pinuno ng iyong bayan. Kasi kasalanan niyo sa Diyos. Amen po ba? Huwag mong lapastangan ng Diyos. Parang nilapastangan mo ang Diyos noon. Parang minura mo na ng Diyos pag minura mo yung pinuno ng iyong bayan eh. Kaya tinutunan natin, igalang natin yung pinuno natin. Kahit may kasalanan man sila, tandaan po natin, hindi ikaw ang magbabayad doon. Amen po ba? Sabi sa Roma 12, verse 19, verse 20, ang sabi doon, ang Diyos ang gaganti, hindi tayo. Hindi nilagay ng Diyos sa atin yung pagiganti o pagsingil ng kasalanan nila, kundi ang Diyos ang magiganti.
Sabi nga doon, sa 20, kung nagugutom ang kaaway mo, pakainin mo. Pag nauuhaw ang kaaway mo, painumin mo. Amen? Yan ay tinuturo ng Biblia. Amen. Amen ba ba? Tingnan mo si David, mapagpakumbaba ang puso. Kahit si Saul ay tinakwil na, nandoon pa rin yung pag-honor niya. Amen ba ba? Mababasa mo yan sa 1 Samuel chapter 8, verse 15 hanggang chapter 15, chapter 31. Kamat si Saul ay makasarili, mapag-imbot, sobrang makasalanan. Nandun pa rin yung pag-honor niya. Nandun pa rin yung pagpapasakop niya. Yun yung tamang spirit. Tulad ni David. Hindi maroon magtanim ng galit, tampo, hinanakit. Hindi siya naglikha ng pagkabahagi, kampi-kampi. Nandun yung kanyang pagkilala sa kanyang pinuno. Kahit na inalis na ng Diyos sa Saul. Nandun pa. Kaya nga tinaasa ng Diyos eh. Santiago chapter 4 verse 6. Yung mapagmataas ay binabagsak ng Diyos at ang nagpakumbaba ay itinataas ng Diyos. Amin po ba? Kaya mahalaga yung wala tayong paghiganti na gawin. Bahala ang Diyos. Ang mahalaga nandun yung ating pagpapasakop. Amin po ba? Huwag mo lang tularan yung kanilang ginagawa. Sila lang ang Diyos lang sisingil sa kanila pag sila man ay nagkakasala. Huwag mo ilagay sa kamay mo ang paniningil. Hayaan mo ang Diyos. Kasi may katapusan. Si Saul, di ba? Ilang taon si Saul naghari? Kahit si Saul napakasamang hari. Ilang taon? 40 years. 40 years. Mapag-imbot, makasarili. 40 years naghari. Napakasamang hari. 40 years. Kasi binibigyan ni Lord ng pagkataon yan eh. Ay ang tao, pikon. Gusto tapusin agad. Huwag tayong maging pikon, hayaan natin ang Diyos. Mahalaga yung ating pagpasakop. Ang Diyos ang bahala. Sa mga tao, kung gumagawa man sila ng mali, kung gumagawa man sila ng kasalanan, ang Diyos pong bahalang maningil sa kanila. Amen po ba? Ang mahalaga, nandun yung ating pagpasakop. Amen po ba? Tinuturoan tayong maging mapagpakumbaba. Tulad ni Kristo, nagpakumbaba hanggang sa kamatayan. Amin po ba? Kung si Kristo yung mataas, mayroon kaya tayong tagapagligtas? Wala. Kaya nga nagpakumbaba siya. Ay tinuturo yan sa babae at lalaki na dapat tayo maging humble o maging mapagpakumbaba para itataas tayo ng ating Diyos. Amin po ba? Kasi yung nagmamataas, binabagsak. Yung nagpakumbaba ay tinataas ng Panginoon. Santiago chapter 4 verse 6. Amin po ba? Walang mawala sa iyo pag nagpakumbaba ka. Walang mawala sa iyo pag nagpasakop ka. Walang mawala sa iyo pag sumunod ka. Bagkos, pagpapalain ka ng Diyos. Amen. Amen po ba? Pagpapalain ka ng Diyos. Kasi sinunod mo siya. Hindi ka sumuway sa Kanya. Amen. Iba ang Panginoon. Siya Diyos na mapagpakumbaba. Ang sabi nga ng Biblia, yumukod pang Panginoon para pakainin tayo. Madi mo ang Diyos yumukod para pakainin tayo. Amen? Amen po ba? Yun sabi ng Biblia, yumukod pang Panginoon para pakainin tayo. Sino ba tayo para yukuran? Sino ba tayo para pagtiyagaan ng Diyos? Sino ba tayo para padama pa niya yung kanyang walang hanggang pag-ibig? Amen? Kaya napaka-importante ng mapanatili natin yung pagkaisa sa Espiritu, yung ating pagpapasya, pagkaunawa, mapanatili natin. Pagkaisa sa isipan. Kasi biblical talaga yan. At yung kung paano ang Panginoon ay isa at ang Ama isa sila, tayo tinuturuan din na kahit marami, magkaisa. Maging isa tulad nila na isa.
Naging halimbawa yung Ama, Anak, Espiritu, yung tatlong yan ni isa para tayo bigyan ng magandang halimbawa pagdating sa pagkakaisa. Amen po ba? Amen. Huwag magkaroon ng pagkagalit-galit, huwag magkaroon ng pagkabahagi, huwag magkaroon ng pagkakampi-kampi kasi gawa yan ng laman. Yan ay walang lugar sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya nga yung isa yan sa panalangin ni Lord, na lahat ng tao ay maging isa. Maging sa pagpapasya, maging sa kaisipan, maging sa puso't diwa, ay maging isa. Yun yung sinisikap natin, yun yung kumpasyon natin. Na sa lahat ng bagay ay nagkakaisa tayo. Tulad sa panahon ni Himayas, ang ginawa ng Diyos, nagkaisa sila, magkasama sila, magkatuwang sila, para may tayo yung pader na nasira, yung templo na nasira. Maganda yung ganong halimbawa ng buhay. Amin po ba? Alam mo yung makadiyos, kahit sinasabi ng tao, mayroon akong sariling pagpapasya. Ang Diyos may sarili ding pagpapasya. Ang tao may sarili ding prinsipyo. Ang Diyos may sarili ding prinsipyo. Saan ka sa dalawa? Pagpapasya ng tao, pagpapasya ng Diyos. Saan ang panig sa pagpapasya ng Diyos? Taas ang kamay. Yung iba hindi nagtaas, hindi kayo nakarinig. Yung pagpapasya ng tao, pagpapasya ng Diyos, saan kayo sa dalawa? Pagpapasya ng Diyos, taas ang kamay. Prinsipyo ng Diyos, prinsipyo ng tao. Saan kayo sa dalawa? Prinsipyo ng Diyos, taas ang kamay. Kasi ang tao may kanya-kanyang prinsipyo yan eh. Yung tao may kanya-kanyang pagpapasyahan eh. Ang Diyos may sarili din pagpapasya. Ito yung pag-isahin tayo. Amin po ba? Kahit marami, kahit bilyon, pag-isahin tayo. Amen. Yan yung itinuturo ng Bible. Isa yan sa bahagi na dapat natin sundin. Na dapat natin ituro sa lahat ng tao, dapat natin ituro sa ating mga anak. Amin pa ba? Yung pagkakaisa. Pagsunod, pagpapasakop sa namamahala sa iyo. Tingnan nyo lang si Miriam. Tingnan nyo lang si Korah, Datat Abiram. Tingnan mo lang yung 14,700 sa bilang 16, bilang 12. Yung mga tao na yun na naging bagsi kay Moises, naniwala din yun sa Diyos. Prinsipyo nila yon. Yung hindi nila pag-unor sa kanilang pinuno, isa itong rebellion. Amen. Kasi binigyan ka nga ng Diyos ng pinuno para turuan ka eh. Ng salita ng Diyos. So dahil iba yung kanilang paniniwala, hindi nila inonor si Moises. Pero naniwala din silang may Diyos sila. Sa Diyos din naman kami. Hindi nila nakita na wala pa sila, si Moises ay tinawag ng Diyos. Amin po ba? Wala pa ang tao, mga tao, nandiyan na yung pinuno, tinawag na ng Panginoon. Tumatayo na sa panampalataya. Ang tunay na pinuno, kahit iwanan man yan ng lahat ng tao, wag lang ang Diyos ang umiwan sa kanya, tatayo pa rin yan. Amin po ba? Amen. At ang tunay na pinuno, mayroong pangitain para sa pagkakaisa. Para sa pagkakaisa, yung pangitain. Amen. Maraming pangitain ng isang pinuno. Yung Great Commission, pangitain yun. Matthew 28:20. Ang matakot ka kapag ang pinuno mo ay walang pangitain. Walang pangarap. Pero pag ang pinuno mo ay may pangitain, may pangarap, matuwa ka. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Mag-umpisa lang yan sa kaunti hanggang sa dumami. Amen. Kapag yan ay may tamang prinsipyo yung pinuno,
yan talaga ay sasamahan ng Diyos. Kapag ang isang pinuno, tama yung kanyang panampalataya, yan ay sasamahan ng Diyos. Walang pinuno na lagay ang Diyos na hindi iniwan ng tao. Maraming umiwan, pero nandiyan pa rin siya. Amin po ba? Maging si Christ man sa John chapter 6, verse 45, 46, 44, 45, tinalikuran din ng marami. Noong ang Panginoon nag-istrikto sa kanyang pagtuturo, maraming tumalikod. Tandaan natin, hindi ka habulin ng Lord. Dahil walang mawala sa Panginoon. Kapag totoo tinuturo mo, hindi ka dapat matakot. Nasa tao na lang yon kung paano niya tanggapin yung katotohanan inaaral sa Kanya. Amin po ba? Hindi ka habulin ng Panginoon. Dahil kaya na magpadami ng tao. Yung mga taong tama ang puso. Amin po ba? Yung mga taong nakinig na Kanyang salita. Yung mga taong tama yung panampalataya. Amin po ba? Pag ginusto ng Diyos, pwede niyang padamihin yan. Kaya sa Biblia, inalis niya yung mga matisurin. Inalis niya yung walang panampalataya. Inalis niya yung mapaghimagsik. Mabasa niyo sa unang Korinto, chapter 10. Yung mga pinarusahan dahil sa paghihimagsik. Amin mo ba? May tinuklaw ng ahas, may pinatay ng mga anghel na mumuksa, may pinatay ng salot. Inalis ng Diyos yung mga mapaghimagsik. Kasi sagabal sila doon sa mga taong matuwid. Sagabal sila. Kaya kung gusto natin na mapanatili tayo sa Panginoon, itama natin buhay natin. Itama natin puso natin. Yung ating paglingkod sa Diyos, yung ating pagintapat sa Diyos, yung ating pagmamahal sa Diyos, ipanatili natin sa ating puso. Amin mo ba? Amen? Niwala ba kayo na yan ang pinakasintro ng mensahe? Yung panampalataya, yung buhay na walang hanggan, na itinuturo sa iyo, yung pag-ibig sa Diyos, yung katapatan sa Diyos, yung maraming mga bagay. Amin ba? Yung pagsunod sa utos ng Diyos. Amin ba? Walang itinuturo na negatibo ang mga pinuno. Kundi puro positibo lahat. Palakasin kayo, patatagin kayo, pagpalain kayo. Amin mo ba? Salamat sa Panginoon. Maging katulad tayo sa itinuturo ng Panginoon na kahit marami tayo, gusto ng Diyos na maging isa tayo. Mapanatili ang pagkaisang mula sa Espiritu, sa pagkaunawa, sa pagpapasya, sa kaisipan, sa puso't diwa, isa tayo. Yan ang tinuturo ng Biblia. Tinuturo ng ating Diyos para sa ating lahat. Amin po ba? Amen. Napaka-importante yan. Para dapat natin maintindihan. Huwag niyong kalimutan. Ang modelo dyan, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yung tatlong yan ay nagkakaisa para maging halimbawa natin. Kasi tinitingnan tayo ng salibutan ngayon. Sila bang mananampalataya nagkakaisa? Amen. Huwag natin pabayaan na yung pagpili ay pabayaan natin sa hindi mananampalataya. Kasi wala silang tamang karakter ng pagpili. Pag sino lang yung sikat, yun lang yung pipiliin. Yung popular, sinong pipiliin? Yun lang yung pipiliin. Pwede na tinitingnan yung puso ng tao. Yung pagiging seryoso ng tao. Yung compassion ng tao na dapat ilagay sa tungkulin. Yung compassion sa bansa, compassion sa tao, compassion sa bayan, compassion sa mga tao sa bayan. Amin po ba? Huwag tayong tumingin sa panlabas lang. Tingnan natin yung taong mayroong pagmamahal sa kanyang bansa, sa kanyang bayan. Amin po ba?
Amen. Kayo, nagpipray ba kayo ng pagpili? Kami, hindi tinitigilan yan sa prayer. Alam ng mga leader yan sa prayer na matagal ng panahon kahit walang pagpili, ay nagpipray kami. Pagdating sa pagpili. Kayo, basta pipili lang, walang prayer. Kailangan may prayer, may pundasyon ng prayer. Mayroon tayong pinili, hindi mananalo. Mahalaga, ang pagpili natin ay yung taong tama ang puso. Hindi mananalo yon. Kaysa pipiliin mo naman yung maraming babae, lalo na makasala yung ating bansa. Amen? Pag maraming babae, hindi mo mapadama yung pagmamahal mo sa tunay mong pamilya kasi hati-hati yun. Kung kumita ka na 1,000, tagda-200 kayo. Amen ba? Kumita ka sa 1,000, tagda-200 kayo. Kakasya ba 200 sa isang araw? Kumita ka sa 1,000, pag isa lang ang asawa mo, bigay mo lahat. Amen ba? Ay kung 10 yung asawa mo, tagda-200 sila. Kaya ba yung 200 isang araw? May 10 kang anak sa bawat isa? Amen. Hindi ko mo sikat yan. Yan na yung gusto natin. Itingnan natin yung may alam sa pamamahala. Batas. Amen mo ba? Tayo po ay lumapit sa Panginoon ngayon. Huwag niyong kalimutan, sa pagkaunawa at pagpapasya, isa tayo. Mapanatili ang pagkaisang mula sa Espiritu, magkaisa sa isipan, sa damdamin, sa puso, sa diwa, magkaisa tayo. Huwag magkaroon ng kagalit-galit, huwag magkaroon ng kakampi-kampi, huwag magkaroon ng pagkabahagi. Kasi yan ay kasalanan sa Diyos. Ang turo ng Panginoon sa atin, kahit tayo marami, maging isa tayo. Tulad ng ama at anak ay isa. Amin po ba? Pag ikaw humiwalay sa pagkakaisa, hindi ka sa Diyos. Kasi tinuturo ng Diyos, magkaisa tayo. Amin po ba? Amen po ba? Pag ikaw humiwalay sa pagkakaisa, hindi ka sa Diyos. Kasi ang Diyos nagtuturo ng pagkakaisa. Saan ka doon? Sa pagkakaisa o sa pagkabahagi? Kampi-kampi. Tapos ngayon doon sa pagkakaisa. Sa Diyos yun. Pagkagalit-galit, kampi-kampi, bahagi, sa Diablo yun. Amin ba ba? Kaya dapat marunong tayo magbasa ng Biblia, mag-intindi ng salita ng Diyos. Mag-intindi ng salita ng Diyos para mayroon tayong alam. Mayroon tayong ipaliwanag sa mga tao. Amen. Tayo pipili. Tandaan natin, huwag niyong tingnan ang tao. Dahil kung makasalanan man siya, ang Diyos ang bahalang magparusa sa kanya. Wala sa atin ang pagpaparusa. Ang sabi nga, pag may kaaway ka, pakainin mo. Pag nagugutom, pakainin mo. Pag nauhaw, painumin mo. Sa mabasa yung Roma, chapter 12, verse 19, verse 20. Wala sa atin ang pakiganti. Wala sa atin ang pagpaparusa. Sa Diyos ang pakiganti. Sa Diyos ang pagpaparusa. Amen ba? Kapag nakita mo ang kaaway mo na gutom, pakainin mo. Pag nakita mo ang kaaway mo na uhaw, painumin mo. Yan ang tinuturo ng Biblia. Tinuturo ng Diyos. Magkaroon ka pa rin ng pagmamahal. Kasi tayo nga minahal ng Diyos eh. Kahit makasalanan tayo lahat, minahal tayo ng ating Panginoon. Amen. Huwag ka magkaroon ng pride o pagmamalaki. Lagi kang magbigay ng pagkataon sa tao. Amen pa ba? Lagi mong bigyan ng pagkataon ng tao. Lagi tayong maging mapagpakumbaba.
Sino pa naman tayo para hindi magbigay ng pagkataon? Tayo sumusunod lang sa ating Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon sa bahang ito. Pagpalain kayo ng ating Diyos na buhay. Huwag niyong kalimutan ang sabi ng Panginoon sa John 17, verse 21-22. Kung paano siya at ang may isa, tayo marami. Ngunit ang sabi ng Lord, ang kanyang prayer, maging isa rin tayo. Tayong lahat ay maging isa. Yung pagkakaisa, talagang biblical talaga yan. Talagang yan ay tinuturo ng Diyos para sa atin. Kaya pag ikaw humiwalay sa pagkaisa, saan ka? Amin ba ba? Hindi yan sa Diyos. Kasi hindi ka nakipag-isa ayon sa tinuturo ng Panginoon sa atin. Tingnan niyo yung pagpapahalaga, yung pag-honor sa iyong pinuno, yung paggalang sa iyong pinuno. Biblical yan eh. Yung maging loyal ka sa iyong pinuno. Bakit kailangan maging loyal? Naibanggit ko na lahat. Yan ang nagmamalasakit sa iyo. Yan yung nagtuturo sa iyo ng salita ng Diyos. Amen. Amen po ba? Kanino ka ba maging loyal? Baka yung naging loyal kayo doon sa iba, pagkatapos kayong kailanganin, nakakalimutan na kayo. Po, ang pinuno mo, hindi ka nakakalimutan, ipag-pray ka. Ilapit ka lagi sa Diyos. Tayo po yung awit sa Panginoon. Awitan natin ang ating Diyos na buhay. Awitan siya na mga anak ng Diyos na mayroong pagkakaisa. Mas masarap tingnan ng Diyos mula sa langit na tayo nagkakaisa. Iisa yung ating isipan. O Diyos minamahal, dinadakila ka. Papupurihan ka, luluwalhatiin ka. Mag-iisa sa pag-uunawa, mag-iisa sa pagpapasya. Mag-iisa sa espeto, mag-iisa sa isipan, sa puso't diwa. O Diyos minamahal, O Diyos sinasamba, O Diyos minamahal, dinadakila ka. Papupurihan ka, luluwalhatiin ka. Buong paggalang at tapat, kami sumasamba. Sasambahin kita't luwalhatiin, itatanghal kita't laging mamahalin. Ang tanging nais ko'y sa iyong piling, ibigin kita, luluwalhatiin ka. Ang alay ko'y wagas na pagsamba. O Diyos minamahal, O Diyos sinasamba,
hatiin ka, buong paggalang at tapat, kami sumasamba. Sasambahin kita, luluwalhatin, itatanghal kita at laging mamahalin. Ang tanging nais ko'y sa iyong piling, ibigin kita, luluwalhatin ka. Ang alay ko'y wagas na pagsamba. Sasambahin kita, luluwalhatin, itatanghal kita, laging mahalin. Ang tanging nais ko'y sa iyong piling, ibigin kita, luluwalhatin ka. Ang alay ko'y wagas na pagsamba. Sasambahin kita, luluwalhatin, itatanghal kita, laging mamahalin. Ang tanging nais ko'y sa iyong piling, ibigin kita, luluwalhatin ka. Ang alay ko'y wagas na pagsamba. Mga kapatid kay Kristo, kailangan tayo magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Mahal kita, laging mamahalin. Manalangin tayo sa Diyos Tanging nais na tayo madama natin, maranasan natin yung habag niya. Yung pag-ibig ng Espiritu ng Diyos. Yung kagalakan ng Espiritu ng Diyos. Yung kapayapaan sa ating isip at puso. Ang laging dalangin ko na magkaroon ng revival sa healing. Revival sa miracle. Revival sa deliverance. Revival sa panampalataya. Kung sino yung nais lumapit sa unahan, lapit po kayo. tatanghal kita, Come! 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 Lapit. Lahat na napapagal, lahat na nabibigatan, lahat na nahihirapan. At sila ibibigyan ko ng kapahingahan. Sabi ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. luluwalhatin ka. Ang alay ko'y wagas na pagsamba. Sa ating paglapit sa Diyos, sa umagang ito, kailangan maging malinis ang ating mata, maging malinis ang ating isip, maging malinis ang ating puso, maging malinis ang ating kamay. Maging malinis sa dugo ni Kristo Jesus. Ang sabi sa 1 Peter, chapter 1, verse 2, tayong mga anak ng Diyos, pinili tayo ng Diyos Ama. Pinili tayo. Pinaging banal tayo ng Espiritu ng Diyos upang maging pasunurin kay Kristo Jesus. Upang maging malinis sa dugo ni Jesus. Sabi sa 1 Peter chapter 2, verse 24, Isaiah 53, verse 5,
Dinasa ni Jesus sa krus yung ating kasalanan. Bigat ng ating kasalanan. Upang tuluyan natin iwanan ng pagkasala at mamuhay sa kalooban ng Diyos. Ngayon gumaling sa pamagitan ng kanyang mga sugat. Ang tanging nais ko'y sa iyo. Anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating alagitan. Ibigin kita. Lahat na may problema, Luwalhatiin lahat na ka. may kabigatan, lahat na may pasanin. Alay ko'y Sa buhay na ito ay wagas lumapit sa Panginoon. na pagsamba. Hallelujah, hallelujah. At kayo idudulog natin sa Diyos. Ipanalangin natin sa Diyos. Kita luluwalhatiin. Itatanghal kita't laging mamahalin. Ang tanging nais ko'y sa iyong piling. Bago tayo lumapit sa Panginoon, Ibigin kita, luluwalhatiin magpalinis muna tayo ko. sa dugo ni Kristo Jesus. Revelation 12:11. Alay Yung dugo ng ko'y kordero, wagas dugo ng pagtatagumpay sa Diablo. Maging malinis tayo. Hallelujah. Kayo sumunod sa akin sa panalangin. Sambahin kita't I-surrender ninyo ang buhay niyo sa Diyos. Isuko ninyo ang buhay niyo sa Diyos. tatanghal kita. At pagsisiyan ang lahat ng ating kasalanan, lahat ng ating pagkukulang. Ako pa yung magpipray. Sumunod kayo sa panalangin. Sabihin natin, Panginoong Isus, lumalapit ako sa iyo. Dumutulog ako sa iyo sa oras na ito na mayroong pagpakumbabang puso. Humingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan, sa lahat ng aking pagkukulang. Patawad po sa lahat ng kasalanan ko, sa isip, sa salita, at sa gawa. Mga kasalanang nakikita, mga kasalanang hindi nakita, mga kasalanang sinadya, hindi sinadya, patawarin mo pa. Linisin mo ako ng dugo mo. Linisin mo ng dugo mo yung aking mata, yung aking isip, yung aking puso, yung aking kamay. Patawad po sa pagmamataas ko. Patawad po sa galit ko, sa hinanakit ko, sa tampo ko. Patawad po sa pagkagalit-galit, pagkababagi, kampi-kampi. Patawad pa yun. Patawad pa yun. Patawad Lord. Sa lahat ng aking kasalanan. Patawad pa yun. Patawad Lord sa lahat ng aking karumihan. Isurrender niyo ang inyong buhay sa Diyos. Isuko niyo ang inyong mga sarili sa Panginoon para magkaroon kayo ng kapatawaran at magkaroon kayo ng kagalingan. Tatanghal kita't laging mamahalin. Patawad, Panginoon, sa pagbaliwala ko sa iyo. Patawad po ba sa pagtanggi ko sa iyo? Patawad po kung pinutol ko ang relasyon sa iyo. Patawad po sa pagsisinungaling ko. Ibigin kita. Patawad po sa pagbaliwala ko sa mga salita mo. Luluwalhatiin ka. Hindi ko ang revival sa healing. Ang Revival sa alay miracle. ko'y Revival sa wagas deliverance. na Revival sa panampalataya. pagsamba. Hindi ko ang pag-ibig ng Espiritu ng Diyos. Hindi ko ang kagalakan ng Espiritu ng Diyos. Hindi ko ang kapayapaan sa isip at puso ko. Galasya, chapter 5, 22-23. Itatanghal kita. Purihin ko, Diyos, sa umaga ito. Hindi ko ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa umaga ito. Hindi ko ang power of God. Sabi nga sa Revelation 12:11. Revelation 12:11. Ang sabi doon. Dahil sa dugo ng kordero, nagtagumpay. Ang lahat naman ng palata sa Diablo. Luluwalhatiin. The power of blood of Jesus Christ. Makapangyarihan ang dugo ni Jesus. Ang alay Ang sabi sa Gawa chapter 3, Gawa chapter 3, verse 16.
Kay Jesus, may kagalingan. Kay Jesus, may kalayaan. Sa pangalan ni Jesus, may katagumpayan. Sa pangalan po ni Jesus, may kalayaan. Dahil makapangyarihan ang pangalan ni Jesus. Sa paglapit natin sa Panginoon, siguraduhin mo malinis ang mata mo, malinis ang isip mo, malinis ang puso mo, malinis ang kamay mo. Mga bagay na pwedeng maging sanhi ng kasalanan. Ipalinis yun sa Panginoon. Sige, ipalinis yun sa Panginoon ng dugo ng Panginoon. Na tumaga sa krus ng Kalbaryo. Ang inyong mata, isip, puso, kamay. Alalahanin niyo yung mga kasalanan mula pagkabata hanggang sa matanda na tayo. Kasalanan nakita, kasalanan sinadya, kasalanan hindi nakita at sinadya, patawad po. Hingin mo ng tawad sa Diyos. Mula pa sa pagkabata. Patawad po sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa pagsanguni sa albularyo. Patawad pa yun. Hingin mo ng tawad sa Diyos. Lahat na ating kasalanan na gawa, hingin natin ang tawad sa Diyos. Paglapit na mayroong panampalataya, walang pag-alinlangan. Buong puso mong ipikatiwala sa Diyos ang iyong sarili. Ang alay ko'y wagas na pagsamba.